So, withdraw na tayo guys ng ating pang-budget for 5 days. Then, mag-aangkas na tayo papunta ng airport by 1 p.m. So, itong ating budget for this trip, it's 5,000 pesos for 5 days. Let's see kung kaya. Good day everyone! So for this vlog, pupunta ulit tayo sa Boracay and it's my 10th visit already. Aside from doing the 5,000 pesos challenge for 5 days, i-experience din natin ang Halloween doon. Aside from that, may food bazaar na pwede nating mabisita. Also, bago yung SM Save More and DIY store din, so bibisita din tayo doon. Then may konti tayong pasilip sa West Cove, Boracay. And also Robinsons, bago lang din siya. And also, we are going to eat sa kusina na trending sa TikTok. Okay, we're here na sa Naiya. May mga ginagawa-gawa pa sa Naiya. Pero grabe, I'm sorry ha. Pangit talaga ng airport natin. Okay, and then kapag nag-angkas or motor vehicle kayo, dito na ang baba. Lahat na dito. Hindi na pwede dun sa departures area sa taas. Then, gagawin nyo lang, okay, cross kayo, then punta kayo dito, pasok kayo ng Bay 14, if I'm not mistaken. Then, punta kayo sa departures area sa pinaka taas. Ayan, doon arrival entrance. Pero, check natin. Ayan, oh, pwede doon. So, magkakaroon na rin tayo ng airport update. Sana naririnig yung boses ko. Yan na, Bay 13, Bay 14. So, pwedeng pumasok dito sa Gate 7, arrival entrance. Ayan, tapos punta lang kayo sa pinakataas, sa departures. Sana hindi shaky ang video ko. Departure, punta kayo sa taas. That's as of today. This time, October 29th. Yan, hindi ko na kayo kung ano na lang yung madaanan natin dito sa airport. Kasi maganda na makapag-check-in na kagad tayo. At makapunta na tayo sa gate para makapagpahinga. Time check, 1:30. Flight natin is at 3 p.m. So we still have 1.5 hours. Alright, nakapasok na tayo. So papasok ka lang dyan, i-check nila yung ticket or kung may online copy ka. Ayan. So kung mag-check-in ka, kailangan pang pumila. This one is for those who do not know the procedure or first timer. Yan, for SEBPAC. So as usual, SEBPAC tayo pang masa. So hindi na tayo nagaganyan kasi hindi naman tayo nag-check-in. So we'll go there sa self-check-in booth. Ayan.
Namali pa ako ng ng code kanina. Yan, so after natin makuha ang ating boarding pass, diretso na tayo sa departures area, domestic. So ang next challenge natin is kung makakalusot ang ating bag. Oh, tingnan nyo haba ng pila sa domestic departures. So. Diba? Domestic departures, they will check your ID. So, ready nyo na yung ID nyo, tsaka yung inyong boarding pass. Yung iba hindi maintindihan bakit daw kami nag-check natin. Hindi nila maintindihan, ang hirap pa yan ang trabaho dito. Thank you. Yan, nag-rant na yung yung nag-check. Bakit daw, may mga nagreklamo daw, bakit daw sila nag-check. Eh, prior to me, merong isa na mali yung kanyang napilahan kasi international siya. Okay, baggage check. Okay, tapos na tayo sa baggage check. Hindi. Ayun, bibidyoan ko sana siya, nasita tayo. Ayun, medyo, siya, medyo strict sila. Ang daming inaayos, no? Medyo stricto sila. Yun, pakiusap lang. Pagkuha ng gamit nyo dun sa conveyor, huwag kayo dun huwag kayo dun bihis or mag-fix ng sarili nyo. Kuhain nyo yung gamit nyo, hanap kayo ng empty space. Yung iba dun talaga yung mga ginagawa, aircon, ayaw lakasan. Talaga naman. Let's check. PM yung ating flight. Tapos past 2 PM na. Tapos wala pa tayong boarding gate. Pero ang nakalagay dito sa screen ay on time yung boarding. Trabaho pa agad sa Walter. Okay, sa mga hindi alam, pagka-exit, saan doon? Okay, thank you. O, paikot daw dito. Bawal na mag-cross the street. Ang bright ng idea, guys. Pwede namang dito na lang maglakad palabas. Pinaikot pa talaga. Reklamo kagad to. Okay, ito bilihan ng trike pamasahe. Magantay tayo ng kasabay. Thank you. Okay, start na ng bayaran. Dito na tayo sa bayaran.
Ayan, ang super famous na pa isa-isa. 150 sa terminal, 150 sa environmental, 50 sa boat fee. Pero magpaparegister ko muna. Yun yung step 1. Okay, punta na tayo ng e-trike. Commute version again. Ayan. Tanong lang kayo dyan. Why? Dito. Pero malapit lang tayo. Short time lang. Ang dilim. Okay. Dito lang tayo sa short time dormitory. Ay, ginabi na tayo. Okay. Check-in time. This is my 3rd or 4th time of staying here. Kapag nagtitipid kayo pag walang budget. Okay, nasa D-Mall na tayo guys. Yan, bale nag-e-trike tayo papunta dito. Ang binayaran natin is 25 pesos. So minus na yan sa ating budget. Ngayon naman, maghahanap tayo ng ating kakainan. So again, pipilitin nating magtipid for 3 nights. Okay, so Wednesday, Thursday, Friday, tapos saka na tayo magliliwaliw, magliligalig sa Saturday and Sunday. Okay. So hanap tayo ng mga kainan ngayon. Dito na tayo guys sa parang food market. Kaya lang di ko feel makipagsiksikan. Wow, ang arte. Siguro po pwede for takeout kapag dito na tayo sa susunod nating accommodation. Yan, pwede na tayo mag-takeout. So for the meantime, check muna natin si Jasper. Okay, pang madaming tao. Let's check. So Jasper, bangus, sardine silo. Wala ko sa guys, ang daming tao sa Jasper. Wala tayong maupuan. Tingin muna tayo dito. So technically this is our day 1, pero dumating tayo dito sa isla ng 6 PM na dahil na-delayed ang flight natin. Supposedly dapat 3:10 ang alis. Past 4 PM na kami take off. Pero mabilis lang ang biyahe, parang wala pang 1 oras nandito na. Ayun. Puro ihaw-ihaw pala ha, mostly. Puro ihaw-ihaw dito. Parang pantay na yung road. So ano yun? Ibig sabihin, permanent na to? Ang daming tao dito. Oh, masarap to. Dumpling. Either mag-undox tayo or check natin ulit itong Tebzi. 7-Eleven na to. Dating dating Uncle John's. Ano tayo, ma'am? Okay, final na. Undox tayo. Yeah, anyway, isa siya sa mga cheap options dito sa Boracay. Okay, dahil tinanghali na tayo ng alis, morning walk sana to, kaya lang may araw na, pero still good thing kasi magandang weather. So morning walk pa rin tayo sa beach.
Yan. Bale, 30 ang binayad ko dun sa tricycle kasi walang panukle. Di naka 30 kagad ako. Okay, meron tayo ng ibang essentials sa Watson. So let's deduct that one to our budget. Okay, update guys. Yan, ito yung Save More dito sa Boracay. Good. Tingnan natin. Gano'n pa kung chinelas yan na tayo bumili ng chinelas. Tapos may food alley. Ano ba meron sa food alley? Kainan lang. It's a brand. Okay, let's go here. Ang papangit ng mga tsinelas sa Save More. So dito tayo tumingin sa Mr. DIY. Guys, sobrang mas lalong naging practical at convenient dito sa Boracay. Ayan. Kasi kailangan ko ng tsinelas, tapos meron pa akong biniling dalawa. Ayan, nakabili tayo ng mura dito sa Mr. DIY. Wow! Kaya naman Mr. DIY. Hindi natin ito isasama sa ano natin ha, sa budget natin kasi ano siya, talagang personal. Yeah, ayan. So hindi natin siya isasama. So just want you to know na, ayan, Save More, Mr. DIY along the main road of Boracay. Station 2 to, Station 2. Wait lang po. So guys, hindi tayo gaano naging matipid this morning. Pero sige, okay lang. Tipid tayo bukas. Torta, 65, dalawang kanin, beef puchero for 190 pesos, 190. Ayan. Okay, ano tayo guys? Mag room tour, dorm tour tayo. So this is my third or fourth time of staying here at Short Time Dormitels. Ayan, so lagi kong pinipili to dito. Yung merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8 for 8 people for 8 packs. Yan, pinipili ko to kapag nagtitipid ako sobra or kapag late na yung dating ko. So gabi na makakarating para hindi naman tayo, you know, mag-lose tayo ng pera para sa mga mahal na room. Okay, ngayon okay naman siya, nga lang ang ano ko talaga dito is hindi sila naglalagay ng curtain. Yun na yung uso ngayon, diba, for privacy. Kaya yung una kong stay ko rito, nakita ko yung isang nagsistay, yung pinang cover niya yung tuwalya niya. Ayan, so ganun pa rin ginagawa ko, pero yung kumot ngayon pinantwalya ko. Medyo okay na ng konti yung aircon dito kasi dun sa una ko medyo mahina, especially sa umaga. And yung wifi malakas na. Okay, kudos to Short Time. Pero sana, di ba, sana malagyan ng kortina para for privacy. Yun nga lang, also malayo siya kung magko-commute ka, tricycle, 25 pesos. Ayun, so every time na pupunta ka, meron silang shuttle, yung nga lang, may specific time lang. Good evening! Dinner na tayo, early dinner na tayo. Dito naman tayo sa Colemang yan. Ano to ha? Mura po dito. Hindi siya ganun kasing mura ng mga karinderya, pero reasonable. Yan, so dito tayo kakain. Ay, grabe, kulasing 160 na pala siya. Ayan, tingnan natin. Sana hindi more than 200 ang magastos natin. Let's hope.
Paano tayo magtitipid na ito, no? Ano to? Hala, anong part to? So, paano tayo magtitipid? 5K ano ka pa? 5K challenge ka pa? O 1 meal, 250, 260. Picture lang tayo. Hindi niya ako ito lang. Pagkara niya. Ayan, bumili na ako ng bisco. Ayan, kagabi ko pa yan. Tapos, bibili tayo ng coffee, coconut shake doon sa Vietnamese restaurant. Okay, dun sa Vietnamese Pho ba yun? Punta lang kayo dito sa Bulabog Wetland, tapos Andox. Then diretso lang yung papunta ng Bulabog Beach. Ayan. Bale may story ako dito kasi favorite ko talaga siya. Doon nagawa ko na siya sa bahay. Yun nga lang, hindi ko siya na perfect. Okay, para sa akin, para sa panlasa ko, compare doon sa Jonas Choco Peanut banana. Yeah. Tapos, yung last visit ko last year, ewan ko ba kung nangyari sa akin. 2 beses ako nasaraduhan. Kaya di ako try. Simple lang naman siya, coconut shake na may coffee, pero ewan ko, sarap na sarap talaga ako sa kanya. Ayun. Noong 2023, parang 3 times akong bumalik. Memory. Last year nga, hindi ako nakabalik, nasaraduhan ako. Tapos, syempre, mga plans. So, ngayon, day 2 pa lang dapat try natin. By the way, another karinderya na malapit sa D-Mall. Yan, dyan din tayo lagi kumakain. Tapos fishbowlan dito. Ayun, sa Hanay Pho. Hanay Pho. Yan. Na-try ko na yung pho dito pero I'm okay with the banana shake lang. Banana shake, coconut shake. Okay, enter na tayo. Yan, kaya tayo nasaraduhan kasi hanggang 9 PM lang sila. Oh, mayroong dito, Paco steak sa may Bulabog Wetland. Naku, baka makapiright tayo. Service natin, short time. Short time. Hello guys, dito na tayo sa May, papunta ng Diniwid. Bale, galing na tayo dito sa Mini Keyhole. Then, nag-avail tayo ng pictorial picture. Ayan, so that's, then ang binigay kong tip is 50 pesos. Pwede? Sige, higa mo na. Pero ilang pictures lang. Ayan. So ngayon,
ang ating pupuntahan ay doon. Ayun. Kita niyo ba? Tumuro ako tapos di naman nakita. Ayan. Pupunta tayo doon sa sinasabing resort daw ni Manny Pacquiao. Okay? Alright, let's go there. Okay guys, halfway done. Papunta sa resort daw kuno ni Manny Pacquiao. And there you go. Ayun. Tingnan natin kung makakapunta pa tayo doon. Kasi may ano yun dapat may plywood na papunta doon. Pag wala, okay na tayo dito. Then mag-pictorial tayo sa Diniwid Beach. Okay guys, nakabalik na tayo from Manny Pacquiao's resort kuno. Ayan, dito na tayo sa Diniwid. Ang ganda ng Diniwid, in fairness. Ayan. So, pabalik na tayo. Tingnan ko na lang muna kung magbe-breakfast na tayo or kain na tayo, maglalakad tayo or magta-trek na tayo pabalik ng ating accommodation. Okay, see you later. Guys, try ko na to. Kasi walang tao. Ayan. Yun yung menu nila. Yes, tamil tayo, Tamilis ko. For a total of 290. Only rice, only soup daw. Lipat tayo ng transient hotel. Ayan. Hello. May reservation ako. Oh, sure. Okay. Iwan ko na lang muna yung gamit. Okay guys, dito tayo ngayon sa Robinsons. Kasi lumipat tayo ng accommodation. And 2 PM pa ang check-in. So, since ito bago to, puntahan muna natin. Let's visit this one. Bale, from the mall up to here, 20 lang yung siningil sa akin. Ayan. Ano natin kung anong meron dito. Baka mapakain na naman tayo dito. Naka 300 na tayo kaninang Snow ice cream. Mercury Drugstore. Mr. Donuts, Speedo. David Solan. Ano yan? May malaking cheese. Denim Hub. Ano yan? Belgian waffles. Jamaican. Food hall. So ito yung pinakbalay inasal na meat namin. Chicken inasal. Shawarma. Capsule. Master Shawarma. Go on. Potato corn. Ay, baka mas marang potato corn na dito. No? Ay, parehas na. Select flavor. Ay, nagana ba ito? Hindi siya nagana. Snow ice cream. Let's try later. Buko pan. Punta tayo sa taas. Ano sa taas? Department store. Department store nasa taas. Bibilin ba tayo?
Let's check. Hindi na ako tumuloy doon. Kasi nag-check ng bag, tapos pinapaiwan yung bag. Baka daw magnakaw ako. Okay lang, hindi naman ako, titingin-tingin lang naman ako. Ayun lang. So ayun na ang Robinsons.